akong kasalanan! Wala po akong kasalanan! Order! 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 All right. Proceed. Binibining Melgar, noong gabing bago mangyari ang nakawan, sa pinagnakawan ng nasasakdal na si Carlos Pineda Jr., nasaan? Objection, Your Honor! Sa himig ng pagtatanong ng taga-usig ay tuwiran na niyang tinutukoy ang aking kliyente. Sustained. Ibahin ang tanong. Noong gabi ba bago maganap ang krimen, may napuna ba kayong mga bagay na di ka nais-nais? Meron po. Noong bandang 2:00 ng hapon, Enero 3, 1977, nakita ko pong nasasakdal na si Carlos Pineda Jr. na aali-aligid sa harap ng pinangyarihan ng krimen. Parang hindi mapakali. Panayang tingin sa paligid. Nang makita niya ako nakatingin sa kanya, ay bigla na lamang siyang umalis. Noong gabing nangyari ang krimen, ano ang nasaksihan niyo? Nagbabasa po ako. Nang marinig ko mga lagabugan, tumungaw po ako at nakita ko pong nagpapambuno ang security guard at ang nasasakdal. Bigla akong pumutok ang baril na kanilang pinag-aagawan at bumagsak ang security guard. Ngunit bago po ito malagutan ng hininga, sumigaw po ito ng, "Bakit, Carlos?" at tumakbo pong nasasakdal sa dilim. Maaari bang ituro niyo sa hukumang ito kung sino ang may kagagawan? Siya po. Hindi totoo yan! Wala akong kasalanan! Tama na! Order! Wala akong kinalaman sa pinipintang niyo! Order! Umupo ka na! Tama na! Magwala! Wala akong kasalanan eh. Wala na! Wala akong mangyayari kung magkakaganyan kayo. Basahin ang hatol. Lumapit ang nasasakdal. Sige, anak. Sige na. Tumayo ka na. Sige, lapit na. Sige na, anak. Magdala ka. Sige na. Napatunayan ng hukumang ito na ang nasasakdal, Carlos Pineda Jr., ay walang pag-aalinlangang nagkasala sa salang pagnanakaw at pagpatay. Wala siyang kasalanan, Judge! Hindi totoo binibintang nila! Wala kasalanan ka pa nito! Order! Wala kasalanan! Order in the court! At hinahatulang kang mabilanggo ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkabilanggo sa pambansang piitan ng Pilipinas. Hindi ko totoo yan! Judge! Maniwala kayo sa akin! Wala akong kasalanan! Tay! 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 Order in the court! Bitiyo mo ako! Judge! Wala na gusto mo pag nangyari sa tatay ko! Tanda mo sinabi ko sa'yo, Judge! Wala na gusto mo to! Judge, abisyon! Okay lang ito, Judge. Sino kayo? Tama na sabi! Tama na! Judge! Tama na! Bigyan ka na! Ano? Namatay ang ama ng akusado sa loob ng korte? Inatake sa puso. Yun lang yan. May dahilan niyang magwala yung kapatid ng akusado. Wala akong magagawa, nanay. Tay, bakit po kayo tinatawag na hukumbitay? Ronald, nag-uusap kami ng tatay mo. Hayaan mo. Sino may sabi sa inyo, anak? Yung classmate ko, yun daw ang sabi ng tatay niya nung malamang anak niyo raw ako. Mamaya, bago matulog, ipaliliwanag ko sa'yo. Sige, kumain ka muna ng kumain. Maiba ko, tay. Kailan bang promulgation ng Bitanga versus Laredo case na yan? Masyadong controversial. Balitang-balita sa buong Pilipinas. Bukas. Sana matapos na yung kaso niya nang matigil na yung patayan nila. Gantihan na lang ng gantihan. Mag-iingat ka, ha? Baka madamay ka. Aywan ko pa sa mga pamilyang yan. Nakalimutan na yatang may batas. Laging sa dulo ng baril nag-uusap. At tuwing may problema,
Ang lumulutas ay bala. Wala akong bayad yan. Miss, bayad nyo, Magkano ba? 9 pesos. Ha? 9. Oh. Ray! Sir! Pwesto ko ron. Yes, sir. Yes, sir. Judge Asuncion, Mismo. Wala nang iba. Am I under arrest? No, Judge. Hindi po namin kayo na-aresto. Ako nga po pala si Lieutenant Danilo Virgilio. May direct order po kami galing kay General Ramos para bigyan kayo ng security. At ako nga po ang na-assign. Akala ko may imbitasyon na ako sa krame, ah. Wala po. Oh. Samang. Judge, alam niyo naman po mainit ang sitwasyon dito ngayon. Dahil hahatulan niyo ang pamilya Bitanga laban sa pamilya Laredo. Tiniente, walang gagalaw sa akin. Huwag po kayong pakasisiguro, Judge. Kamakailan lamang kasi, ay pinagtangkaan ang buhay ni Judge Solomon nang hatulan niya ang ilan sa pamilya Laredo. Gusto lang nasa gitna kayo nang nagbabangga ang angkan. Judge, sa palagay niyo po ba pag nahatulan niyo ang pamilya Bitanga ay matitigil na ang patayan ng 2 angkan dito sa Laguna? Wala makapagsasabi. Siya lang ang nakakalam. Wherefore, this court finds Juanito Betanga and Wilfredo Remura guilty beyond reasonable doubt of the crimes of double murder and multiple prostrated murder as charged in the information, qualified by the use of explosive and with the presence of the aggravating circumstances of treachery, and hereby sentences them to penalties of double death. Susun! Naka ng kwagong bulag, Temyo. Huwag mo akong bibiglay ng ganyan. Napaka-nervyoso mo naman ngayon, oh. But anyway, Judge, congratulations. Salamat, pare. Maganda ang pagkakadesisyon mo. Upo ka. Ngayon, patas na tayong dalawa. Hinatulang mo ang pamilya Betanga dahil sa pagpatay sa pamilya Laredo. Nagalit sa'yo. Ako naman, hinatulang kong pamilya Laredo dahil sa pagpatay sa pamilya Betanga. Lalong nagalit sa akin. Kaya pala parang Temyo, nung kailan lang may nagtangka sa buhay mo. Hindi ka ba natatakot niyan? Ako? Matatakot? Malinis ang konsensya ko, padre. Kung pareho tayong masamang damo, Bermuda ka lang, talahib ako. Kaya mauna ka, padre. Oh? Huwag mo sabihing natatakot ka sa... Parang Temyo, wala sa diksyonaryo ko ang salitang tako. Kahit nung kumukuha tayo ng law. Natatandaan mo ba?
Kahit anong hirap ng gawin sa akin. Natinag ba ako? Ngayon pa, paring Temyo. Ngayon pang kulot ng buho ko sa kahatol. Ngayon pa. Nga pala, para sa'yo. Pare naman, nag-abala ka pa. Nakalaan niya sa birthday mo. Dahil sa magandang ginawa mong desisyon. Ngayon ko na ibibigay. Siguradong dumami na naman ang mga kaaway mo. Ito, tabako? Aba, ireregalo ko ito kay General. Hindi tabako yan. Pinasadya ko yan para sa'yo. Kailangan na kailangan mo. Buksan mo. Ano ito? Buksan mo, sabi. Aba, pare. Kabaong ng 45 ito, ah. Oh. Aba, Nakita mo. Hindi halata. ikaw talaga, pare. May pagkat... Ano? Magsikupli kayo! Over! Palagay ko nilusob tayo ng mga bitangga. Hindi, pare. Mga Laredo yan. Di ikaw ang target, pare. Ano? Anong ginagawa niyo dyan? Ano bang nangyayari dito? Lahat kayo nasa ilalim ng mesa niyo. Judge, ano pong ginagawa niyo dyan? Hinahanap ko yung singsing ko. Gumulong kanina. Ito pala, oh. Isipin mo kung nawala ng tuluyan itong singsing ko. Magagalit si Mrs. Tenyente, ano yung putok sa labas? Yung malakas? Wala ho. Backfire lang ng sasakyan. Backfire lang naman pala eh. Yun nga sinasabi ko sa iyo, eh. Ano ba ate? Magpapaalam po sana ako. Magre-report lang ako sa kampo. Babalik din po ako sa umaga. Sige. Sige. Sige po, sir. Okay. Judge Solomon. Nakaka-nervous naman yun. Wala yun. Ano nangyari? Linda, Yung intindihin yun. buwasan niyo ang kape niyo, ha? Masyado kayo nervyoso, eh. Naku, kayo talaga. Umalis na lang kayo. Kita tayo bukas, ha? Kapit naman tayo. Hindi po pwede, pare, oh. Marami akong appointment. Ikaw rin, ha? Meron akong bagong sekretarya. Sandali, pare. Baka naman nag-cancel. Na-cancel pa lang lahat, ah. Andun ako, pare. 8:00 ng umaga. Aga naman. Ika nga, the early bird catches the worm. Di ba, pare? Diyan ka na nga. Salamat ulit dito. Parati na lang tayo I-file mo niloloko na mo. kagad yan. Pare, Temyo! Ang biyak! Yung... Biyak din. Silensyo! Wala ka bang karayom dyan? Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit nagkaroon ng punit ng pantalon mo. Hindi naman nasabit sa pako o sa upuan. Baka naman dahil doon sa nangyaring gulo sa korte kanina. Paano nagkaganon? Nakaupo ka lang sa silya mo. Kontrolado mo naman ang mga sundalo, sabi mo. Baka naman tumakbo ka o nagtago ka sa ilalim ng mesa mo. Bakit mo tatakbo? Ako pa? Alam mo, Tay, yung nangyari sa korte kanina, nag-alala ko. Baka ikaw naman ang pagbalingan ng pamilya Bitanga. Hindi naman siguro. Sana malipat ka na rito sa Maynila. At least, kahit na maraming rito,
Hindi naman kasing pusok ng ibang taga Laguna. Tulad ng 2 pamilya naglalaban. Wala nang kinatatakutan. O sinasanto. Don't worry, nanay. Sandali na lang. Matitigil lang nila. Bakit? Sa kalam ba natatakot sila sa hatol ni paring Temyo sa kaso ninyo? Hindi. Pero hindi na magtatagal. Mauubos na ang lahi ng mga... Kung hindi nila mapapatay ang isa't isa, mabibilang ko sila. Presto! Mauubos na ang mga lahi nila doon sa Laguna. Yan na nga. Natataranta na nga ang tao sa pag-aalala. Nakukuha mo pang magbiro. Alam namang mapanganib. Parang hindi mo kilala itong asawa mo. Oy, kabitayin niyo ito. Inaalmusal ko, panganib. Pinapahiran ko ng mantikilya. Sinasawsaw ko sa kape, minuyak. Itay? Tay! Ang ganda nito, Itay, oh. Parang yung kay James Bond. Uy! Naku! Huwag mong pakikialaman ito. Ronald! Saan galing yan? Sa library ho ni Tatay. O saan naman galing to? Binigay ni paring Temyo? Di ba tayo maganda? Pairam nga uli. Ronald, ang baril ay hindi laruan. Kaya huwag mong ituto kahit kanino kung hindi mo babarilin. Opo, Itay. Ronald? Ikaw kasi ayaw pang dalhin tong kotse nang madali kang makarating sa Laguna. Hindi ka na nasanay sa akin. Saka, nakakapagod magmaneho ah. At isa pa, hindi ba sabi ni McCoy, conserve energy daw para wag lumabas ang dolyar sa bansa? Tay! Sandali ho, Itay! Bakit? Oy Ronald, kabibigay ko lang ng alawa sa'yo. Hindi ho, Itay. Nakalimutan niyo yung libro ni James Bond. Oo nga pala. Okay, nalis mo laban ito. Ba, hindi ho. O sige, Tay, ingat ha. lagi naman eh. Sir. Sorry po. Mamayang 3:00 ng hapon na pala ang ng hinatulan ni paring Temyo. Relax, paring Temyo. Nararamdaman ko rin ang nararamdaman mo. Masakit ba sa kalooban mo? Wala tayong magagawa dahil yan ang batas. Huwag mong isipin na ikaw ang kumitil sa buhay ng iyong hinatulan. Alam kong maraming gabi kang hindi nakatulog bago ka nakapagdesisyon dahil ayaw mo magkamali. Pare, tama ang desisyon. Ika nga, let's bite the bullet. Gawin natin nga. Mapait man, ay kailangan lulunin. Dahil, trabaho natin yan eh. Yero. Maganda itong naisip ko para yung time mo. Oh, isipin pang baril na nasa loob nito. Alam mo, para akong estudyante nito ah. Judge! Judge Asuncion! Excuse me ho. Kailangan nung mapirmahan ito eh. Yan ha. Pare!
Panyero! Si Judge Solomon yun ah! Ako? Matatakot? Malinis ang konsensya ko, padre. Kung pareho tayong masamang damo, Bermuda ka lang, talahib ako. Linda, Ho? kanino galing ito? Yan ho. Nako, padala ho yan ni Mayor Cruz ng Santa Rita para daw ho sa inyo. Pati nga si Piskal, pinadala niya ng ganyang kanina eh. Ho? Hindi kayo si Mayor Cruz at gusto kong ligawan. Judge talaga. Naku, yung pay, napakababaero nun. Nilalandi ka ba? Hindi naman, si Judge talaga. Oh. Pero alam nyo, sa tingin ko, kaya yan nagre-regalo. Alam nyo na, naglalangis para dun sa kaso ng anak niya. Kaso ng anak niya? Wala akong nililitis sa kaso ng Kaya anak niya. nga, Judge. Ito kasing anak niya, sangkot sa isang homicide. Pero ang bali-balita, idadrop daw ho yata yung kaso ni Fiscal. Insufficiency of evidence daw. Ganon, ha? At alam niyo, Judge, pilit na inaareglo yung ina ng biktima. At nung ayaw pa areglo, tinatakot. Naku, totoo yan, Judge. Talagang nananakot yung mga yun. Nananakot pa. Oo. Linda, kunin mo kay Piskal ang mga papeles ng kaso. Hahalukayin natin. Yes, Judge. Patay na si Judge Solomon. Ano na ba nangyayari sa bayan natin? Pati hukom, hindi na sinasanto ng mga... Hukom? Ba't sila kailangan santuhin? Sila nga hindi sinasanto katarungan. Ruben, tantanan mo na yan. Mamaya iinit na naman yung ulo mo. Mainit na nga eh. Tuwing naalala ko yung paghatol ni Judge kay Kaloy. Sayang, hindi pa siya dinali. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Hindi maaaring tuwirin ang isang mali ang isa pang mali. Hindi ko tutuwirin ng mga mali ni Judge Asuncion. Sisingilin ko lang mga buhay na inutang niya. At paano kung mahuli ka? At yak na mahuhuli ka. Ano na mangyayari sa akin? Ngayong wala na ang tatay niyo. At nakakulong pa kayong magkapatid, Aber. Huwag kang mag-alala, Inay. Bago ko to pa rin ng panata akong makabawi, magtatrabaho ako. Mag-iipon ako. Para kahit wala na ako sa mundong ito, wala na kang intindihin pa. Tingnan mo, Inay. Kung hindi ko tutuparin yun, hindi ko palalagpasin ang ginawa ng judge na yun kay Itay at kay Kaloy. Kung talagang magkasama kayo,
Bakit hindi mo sinabi yan sa... Hindi ka tumistigo! Tama na, inay. Bakit hindi ka umarap sa husgado? Sana hindi nangyari to! O, Kampay! Kampay, nas tayo. Pare, ito pa hala ko. Alam nyo, dito sa lugar ko, safe tayong lahat. Pinsan, mukhang tahimik ka. Dinadaga ka na yata eh. Hindi naman pinsan. Iniisip ko lang eh. Mabigat yung binanata natin. Tol, relax ka lang. Ang linis yung pagkakabanas natin eh. Anong ikakakaba mo? Inom ka na tayo. Oh, ano? Nakukonsensya ka ba? Eh wala namang konsensya yung mga kalaban natin eh. Pare, huwag mo intindihin yun. Mga alagad kami ng batas! Walang kikilos na masama! Harap! Sibat! Kamali ka ng kilos, bata! Aanurin ka sa tubig! Tigil! Laban niyo bang baril niyo? Baba! Magandang balita, Judge. Nahuli na mga suspects na pumatay kay Judge Solomon. Sino raw? Ang pamilya Laredo. Sinasabi ko na nga ba? Nakadetain sila ngayon sa PC Stockade. Naku, Mayor, meron mo ba kayong appointment? Wala naman Di ho kayo bale. sa appointment book. Judge! Mayor Cruz ng Santa Rita. Naku, Judge, pasensya na ho kayo. Pinigilan ko naman talaga silang pumasok pero nagpilit talaga eh. Ano bang may paglilingkod ko? Well, not much, Your Honor. Nais ko lamang magpasalamat sa napakalaking pabor na galing sa'yo. Pabor? Anong pabor yon? Your Honor, tungkol doon sa aking anak, yung kaso. Oh. Ito ba? Hawak na pala. Areglo na. Judge, gusto kong malaman mo na kahit na ano pa ang hilingin mong kapalit, salapi, good time. Kung gusto mo itong opisina mo palalamutian ko ng mga air conditioner dahil mainit Baka naman mag-yelo nito, sipunin si Judge. Alam mo, Mayor, talagang mayroon akong hilingin sa'yo. Oh, please, Your Honor, consider it done. Na kung maaari sana, ay isurrender mo na ang anak mo. Para wag na akong mapilitan pa na magpalabas ng warrant of arrest. I-surrender ba ikaw mo? Correct. Hindi ba't yung surrender sa Tagalog suko mismo? Hindi mo kasanggay to. Your Honor, I have a surprise for you. 3 balahibo na lamang ang tatanggalin mo riya sa tuktok mo at ikaw ay isang magaling ng komedyante. I'm sorry, Mayor. Pero pinag-aralan kong mabuti ang kaso ng anak mo. At sa palagay ko, nagkamali si Piskal Lucy Buto. There is a prima facie evidence to warrant the filing of the case. Kaya, ipina-file ko na at na-file na ang kaso. At binalaan ko rin si Piskal. Oras na magkamali siyang muli. Ipasisibak ko siya. Kasama ang anak mo. Gusto kong gawin panggatong.
baka hindi mo nakikilala ang binabangga mo. At kung sino man ang sinasandalan mo, o pinagmamalaki mo, sino ba talaga? Sino? Mayor, isa lang ang sinasandalan ko. Katarungan. Akala ko kasi, ito. Kung yan ang sinasandalan ko, kanina ka pa sinipa. Okay, kung yan ang desisyon mo. By the way, gusto ko lamang malaman mo na sa ginanda-ganda ng palitan natin ng paliwanagan, nahalata kong alangang-alangan sa hasang mo ang ganito kamahal na alak. Ang bagay sa iyo, tubig ng baterya. Goodbye, Your Honor. Mayor, kanina nga pala, may asong na nasa gasaan dyan sa kanto. Bakit hindi mo damputin? At nang mo ang kapwa mo. You know, come to think of it, that's not a bad idea. Sana'y nalaman mo na kumegalis yung aso sapagkat masarap yun. Okay ka ba yun? Au! 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 Okay. Nila! Shit, Nila! Judge, ganyan gabi ho. Reservado na yung paborito niyong upuan sa may likod. Sige ho. Manila! Manila! Huwag na lang, alis na! Manila! Manila! Judge. Yossi. Salamat. Hindi ako naninigarilyo. Judge, sikat na sikat pala kayo eh. Ang dami yung tagahanga. Dahil sa dami ng taong hinatulan nyo ng bitay. Oh, baka gusto mo ng autograph. Mabiro kayo, Judge. Judge, ako si Digoy. Bitoy. Digoy. Digoy. Aha. Digoy Laredo. Digoy Laredo. Kapatid ko si Ponciano at Sotero Laredo. Pinsan ko si Ernesto Di Maalam. Nakakulong na mga yung Bitoy. Digoy. Digoy. Dahil hindi nyo pinayagang mapiyansahan. Dati na silang piyansado. Pero patong-patong na ang kaso nila. At napag-alaman ko rin, nasentensyado sila sa isang murder case. Ang ipinagtataka ko, Bitoy. Digoy. Digoy. Ang ipinagtataka ko, kung bakit hanggang ngayon ay nasa labas pa rin sila. Palagay ko nagkaroon ng hocus-pocus. Pero ngayon gumawa naman sila ng krimen. Jack na sa loob na sila ng munti, bibistahan. May testigo at mabigat ang ebidensya na sila ang pumatay kay Judge Solomon. Suspect. Suspect lang sila, Judge. Hinatulan mo na sila. Mali yun eh! Bitoy! Digoy! Huwag kang sisigaw! Digoy na kung digoy. Hindi ko sila hinahatulan. Narinig mo na bang pinukpo ko ang aking malyete? Ang sinasabi ko, mabigat ang ebidensya. Ah, ebidensya na ko, ebidensya. Basta't ang ayaw lang namin mangyari, yung madehado kami dyan sa mga bitanga. Gusto ko lang siguraduhin sa inyo na hindi kami tuluyang madehado. Tulad ng nangyari sa korte ni Solomon. Bisoy. Digoy.
Ikaw eh. Parang inaamin mo na may kinalaman ka sa pagkamatay ni Judge Solomon. Judge, ang sinasabi ko, kabisado ko ang lahat ng galaw nyo. Pati na ang paborito nyong pwesto. Aalis na! Sige, Judge. Bisoy, pag may nangyari sa akin, tinitya ko rin sa'yo, magkakaroon ka ng paboritong upuan. Kaya lang, malakas na malakas ang boltahe. Tinatawagan si Ginang Anita Navarro. Ikaw ba, Ginang Anita Navarro, ay sumusumpang magsasabi sa hukumang ito ng katotohanan at pawang katotohanan lamang? Opo. Maupo kayo. Ginang Navarro, maaari niyo bang sabihin sa hukumang ito at tungkol sa pag-uugali at pakikitungo sa inyo ng inyong anak na si Leonora Navarro? Siya ho isang ulirang anak. Napakabait. Maalalahanin. Madasalin. Mapagkaibigan at masunurin. Sa pulho na ako'y mabalo, siya na lamang ho ang naging katulong ko sa aking maliit na hanap buhay. Tungkol naman sa kanyang suliranin sa puso, mayroon ba siyang naikukwento sa inyo? Opo. Wala po siyang itinatago sa akin. Ayon po sa kanya, marami siyang mangingibig. Pero isa lang ang masugid na manliligaw niya. Si William Cruz Jr. Pero ayon din po sa kanya, wala siyang napupusuan kahit sino sa kanila. Dahil may pangako po siya sa akin, magtatapos muna siya para makatulong sa akin. Mrs. Navarro, nung gabing nangyari ang pagpatay sa inyong anak nang nasa sakdal na si William Cruz Jr. Objection, Your Honor. Sa pananalita ng taga-usig, ay tinitiyak na niya na ang kliyente ko ang may kagagawa ng krimen. I respectfully request the court that he be asked to rephrase his question. Sustained. Baguhin ang tanong. Thank you, Your Honor. Ayos. Okay. Mrs. Navarro, noong gabing bago mangyari at pagpaslang sa inyong anak, meron ba siyang nakagalit o nakaaway? O meron din ba kayong napunang kakaiba niyang kilos? Opo. Meron po. Maaari niyo bang isalaysay sa harap ng hukumang ito? Noon po Mayo 16, 1977. Sa pagitan po ng alas 6 at alas 6:30. Nagpaalam po ang aking anak na si Leonor na manghihiram ng libro sa kanyang kaibigang si Juanita Vergara na nakatira sa Barrio Payapaan. Nang lumabas po siya ng tarangkahan ng aming bahay, nakita ko dumarating si William Cruz Jr. May dala po siyang maliit na regalo at inabot sa aking anak. Tinanggihan po niyang binibigay na regalo at tuloy-tuloy na pong umalis. Nakita ko pong tumingin sa akin si William at siya'y napahiya. Sinundan po ang aking anak. Magmula po noon, magdamag po hindi buhay ang aking anak. Kinabukasan po, nakita na lang siya doon sa may... Wala pong damit. Nakakatakot.
Silensyo! Aling Anita, nasa loob ba ng hukumang ito ang sinasabi ninyong si William Cruz Jr.? Opo. Maaari niyo ba siyang ituro? Siya! Siya! Siya nga yung anak ko! Kabilis ka yan! Siya ang anak ko! Pumatay! Order! Hindi! Order! Maaari bang yung itinuro ay tumayo? Anong pangalan mo? William Cruz Jr. po. Put that on record. Maupo ka na. Your Honor, let the record show that the witness pointed to the accused, Mr. William Cruz Jr. No more questions, Your Honor. Your witness. Anay, nag-iisa ka riyan. Mahamog, baka sipunin ka. Tatay, Wala akong nagawang kasalanan, ha? Ano bang problema? natatakot ako. Habang nagtatagal ka sa Laguna, lalong maraming nagagalit sa'yo. Magpalipat ka na ng lugar para malayo ka sa panganib. Pag umalis ako doon, maraming mga kapuspalad na biktima ng karahasan ang hindi mabibigyan ng katarungan. Marami pa rin mga kriminal ang hindi magagawaran ng kaparusahan. Ayoko may mangyayari sa'yo. Ayoko matulad ka kay Paring Temyo. Ayoko mawala ka sa amin ng anak mo. Mahal ka namin, tatay. Huwag ka mag-alala. Pero kailangan maging matatag ka. Nakalimutan mo na ba? Abogada ka rin. Attorney Leticia Mojica Asuncion, nasa atin ang katarungan. At higit sa lahat, kakampi natin siya. Mahal kasi kita. Mahal din kita. Paano naman ho ako? And lagay, kayong dalawa na lang ho ba? Siyempre, mahal ka rin namin. Mahal ko rin naman ho kayo eh. Manong, Manong! Sa'yo daw. Saan ba galing yan? Binigay ho nung mama. Naku, Itay! Kabaong yan ah! Masamang biro yan. Kanino ba galing yan? 2 tao lang pwedeng panggalingan ito. Suspect number 1, Mayor Cruz. Dahil malapit nang matapos ang paglilitis ang kaso ng anak niya. Suspect number 2, Tigoy Laredo. Dahil ang isa sa mga kamag-anak niya may kasong multiple murder. Pero kung talagang para sa akin ito, kahit na siguro duwende ako, paano naman ako magkakasya rito? Tay naman. Puro ka biro. Panyero, 8,000 naman ang atraso ng kliyente mo? Tapos 5,000 lang bibigay sa amin, magpapasalamat pa kami? Eh di huwag kayong magpasalamat. Ganun lang kasimple yun. Naku, mabuti nga 5,000 pa eh. Dapat nga 3 lang, 3. Ano? Bastos ka talaga, ano? Ikaw na itong nakagrabyado. Bastos! Panyero, Tayo kayo! itong kliyente mo, ano ba Tayo yan? kayo! Bakit Kayo, kayo tanga! Manino! Wala ko kinalaman. Ano ba kayo? Para kayong mga asong galisin.
at pusang-pusali. Kung pinupukpok ito sa mga ulo ninyo, ha? Kaya kayo narito ay para ayusin ang gusot ninyo. Hindi para ipakita kung gaano kakitin ang mga utak ninyo. Katiting na halaga. Halos 1 taon na ninyong pinagtatalunan. You're wasting the court's time. O yun ano? Magkano kamo ang dapat bayaran sa'yo? 8,000. Your Honor. Huwag niyo na akong tawagin, Your Honor. Ernie na lang po. Nagpapatawa ka ba? Hindi ka naman kalbo? Your Honor ang tawag sa kanya, hindi kalbo. Isa ka pa. Sorry ho, Your Honor. Gusto bang ma-contempt? Ipakukulong kita. Hindi ho. Malapit na rin ako, oh. Pasalamat ka at nasa sunset na rin yung buhok mo. Kaya patatawarin kita. Salamat po. Ikaw, kalbo. Magkano ang gusto mong ibayad sa kanya? 5,000 po, Your Honor. 5,000. Opo. 5 plus 8? 13,000 po, Your Honor. 13 divided by 2? 6,500, Your Honor. Magaling kayo sa arithmetic. 6,500 ang ibabayad mo sa kanya. Opo, Your Honor. Opo. Kaya ikaw, Okay na. huwag ka na managinip na 8,000 ang tatanggapin mo. 6,500 lang. May reklamo pa ba kayong dalawa? Wala po, Your Honor. Next case, Pero, Your Honor. naipukpok ko na. Your Honor, baka naman. Isang sabat pa. Baka ipukpok ko na ito sa ulo mo. Next case. Kayo na naman. Nagnakaw na naman kayo? Hindi na ba kayo nagsawa sa kapasyal sa lahat ng korte dito sa Santa Cruz? Aba, baka isipin ng mga tao lahat ng kalbo ay magnanakaw. Hindi ho, Judge. Napagbintangan lang kami nitong babaeng to eh. Oo, Judge. Napagbintangan lang kami niyan eh. Ako'y huwag niyong paglulukuhin, ha? Kapag pinagod niyo ako sa kasong ito, at napatunayan sa paglilitis na kayo talaga ang nagnakaw, papatawan ko kayo ng pinakamabigat na parusa. Oo? Kilala niyo ako, hindi ba? Opo. Anong pangalan ko? Judge Maximiano Asuncion. Ano ang tawag sa akin ng karamihan? Hukom bitay. Hukom bitay. Kapag hindi niyo inamin at napatunayan na kayo talagang nagnakaw, yung huling sinabi ninyo, yun ang magiging hatol ko sa inyo. Mismo, ipag kayo. Ikaw ito may kasalanan eh. Ano? Kasama mo ako sa ginagawa mo eh. Bakit ako ituturo mo? Ikaw nga mastermind. Tumahimik kayo. Sabing tama na eh. Tatama ako. Ikaw lang dapat ang sintensyahan. Tama na. Ba't mo? Silensyo! Ikaw lang sa Judge, kanya. wala akong kinalaman. Hindi tayo nalilibot. May kinalaman ka ba? Wala akong alam dyan. Pati akong pinag- Silensyo! O Mayor, tuloy ka! Magderetsahan tayo, Asunsyon. Patay na yung isang babae. Ng anak mo. Kahit na anong hatol pa ang gawin mo, hindi mo na maibabalik ang buhay ng biktimang iyan. Alam mong ako'y maraming salapi. Kaya kitang payamanin kung gusto mo. Ayaw kong yumaman. Baka yan pa maging mitya ng buhay ko. Alam mo, Asunsyon, dahil sa impluensya ko, pwede kitang gawing justice sa Supreme Court. Bakit hindi na lang ikaw ang pumasok, Mayor? Para kung sakaling iapila ang kaso ng anak mo, andun ka na. Lutong-luto na.
huwag na tayo maglokohan. Alam mo na hindi mo kayang sintensyahan yung anak ko. Bukod doon sa salapi, nagagastusin ko. Tiyak na mabubulok ang kasong yan. Tinitya ko naman sa'yo na kahit uurin pa ang kaso, hahalukayin ko. Hindi ko titigilan. Napakatigas mo, Asunsyon. Nakakalimutan mo na ikaw ay nakatungtong dito sa lupa ng Laguna. Kabitenyo ito. Kabayan ni Aguinaldo. Hindi titindig ang balahibo ko sa inyo. Sobrang tigas mo, Asunsyon. Hindi ako naniniwala na ipinaglihi ka sa marmol. Nakakalimutan mo na 4 kami, nag-iisa ka! Ito naman ang bala nito. Tig-isa ang mga tuta mo. 4 na bala magsisiksikan sa noo mo. Oh, panyo lang ito. Masyadong mainit dito sa opisina mo. Tara mga bata, magpalamig tayo. Kumain tayo ng halo-halo. Dapat. Dahil mainit sa impyerno. Good morning, Judge. Good morning. Oh, tahimik yata. Nagka-riot ho kagabi, Judge. May nasaktan ba? Isa hong patay. Ah. Tatawagan ho sana kay ni Warden. Ipapagpaliban ho sana ang paglilitis. Andito na kami. Tuloy na natin. Paano ngayon yan, Judge? Okay lang kung masentensya ng mga akusado ngayon dahil nandyan na sila. Kung maabsuelto, hindi rin sila makakauwi dahil may binubuno pa sila ibang kaso eh. Tiniente, yan ang tinatawag na tabla talo. Buksan mo. Asunsyon, patay na ang sinintensyahan mo. Sige na! Relax ka lang. Huwag kang mag-alala. Basahin ang hatol. Matapos suriin at masusing paglimilimiin ang lahat ng katibayang iniharap sa usapin, ikaw, Ernesto Di Mala, Ponciano Laredo, at Sotero Laredo ay napatunayang nagkasala sa paglabag sa Artikulo 248 ng Kodigo Penal ng Pilipinas. Kung kaya kayo ay nahatulan ng hukumang ito ng parusang kamatayan sa silya elektrika. Oo nga eh. Talaga doon sa loob. Matapang masyado yung mga Matindi tao. talaga yung si Galoy eh. Pare, si Ruben. Ayan. Ruben, magandang gabi. Kiramay. Ruben? Wala na kapatid mo, Ruben.
O Ruben, anong balak mo ngayon? Babalik ka pa sa Saudi? Hindi na. Total, malaki-laki na rin na ipon ko. Bastante na pa sa nanay yun. Kahit na mawala pa ako. Anong mawala? Hindi pa sabi mo hindi ka na babalik Saudi? Hindi nga. O hindi nga, ba't mo sinasabing mawawala ka pa? Ipinangako ko nun sa sarili ko nang mamatay ang tatay na pagbabayarin kong judge na yon dahil sa maling paghatol niya, dahil sa pagkamatay ng tatay. At ngayon, dahil na rin kay Kaloy, malaki na rin ang atraso ng Asunsyon na yon. Oh, Ruben, maring sa'yo walang kasalanan si Kaloy. Pero ayon sa investigasyon niya, may kasalanan yung kapatid mo. Hindi mo masisisi yung judge na yun dahil... Mrs. Asuncion, Yes? Mayor Cruz ng Santa Rita, Laguna. Ibig ko lamang makausap ang asawa mo. Wala siya. Sino nagpapasok sa inyo dito? Bukas ang gate. Hindi ba hintayin na namin, total dito naman yata uwi yun. Pero na ako may ibang uwian, ha, Mayor? Mabuti pa bumalik na lang kay bukas. Mrs., ibig ko lang naman kausapin yung iyong asawa. Wala naman kaming masamang tinapay. Excuse me, mister. Mayor Cruz. Una, hindi kita kilala. Pangalawa, hindi kita inimbitahan dito sa pamamahay ko. To all intents and purposes, trespasser ka sa pamamahay ko. Kaya bago ako magalit sa inyo, mabuti pa umalis na kayo, kundi tatawag ako ng pulis. Ay, matapang na asawa, are. Ay, parang abogado eh. Abogado ako. Attorney Leticia Mojica Asuncion. Ay, abogado nga. Mrs. Asuncion, ako po'y mabuting tao. Mayor ako ng Santa Rita, Laguna. Eto ang 3 card. Sa'yo ng lahat yan. Pamigay mo kung kaninong gusto. Ano bang kailangan mo sa mister ko? Ma'am, ibig ko lamang pong... Mrs. Asuncion, ibig ko lamang ipakiusap kay Judge yung anak ko. Malapit na matapos itong paglilitis. Hindi ganyan ang mister ko. Nag-aaksaya lang kayo ng panahon. At kung walang kasalanan ng anak ninyo, ay wala na kayong dapat ipakiusap pa. Mrs. Asuncion, hindi na kami magtatagal dahil meron pa akong ibang appointment. May palagay akong gagabihin si Judge. Kaya babalik na lang kami. Kayong bahala. Andito ka pala, Mayor Cruz. I don't recall na kinumbida kita rito. Alam mo bang pwede kitang idemanda ng trespassing? Your Honor, nasabi na po yan ni Attorney Leticia Mojica Asuncion. Walang kalawang memorya mo, Mayor. Yan bang ginagawa mo rito? Wala naman ho. Ay gusto ko lang sabihin sa inyo, Your Honor, na malapit-lapit mo nang tapusin itong paglilitis na ito. Siyempre, hahatulan mo na yung aking anak. Your Honor, I know you are a brilliant judge, kaya magmuni-muni ka naman. Sapagkat baka itong hatol na ito, pagsisihan mo ng habang panahon. Magtatakutan na naman ba tayo? Hindi naman. Alam mo na, pinaalala ko lamang sa'yo na ako'y mabuting kaibigan. Pero masamang kaaway. Good evening nga.
Good evening, ho. Good evening. Good evening. Tay! Nay! Excuse lang, ho. Your Honor, meron ka rin palang nag-iisang anak. I'm sure, Your Honor, you will agree na masakit sa puso ng isang ama ang mawalan ka ng isang anak, no matter how bad. Your Honor. Magsitayo tayong lahat. Magsiupo tayong lahat. Asunsyon, bilang hukom ng Departamento ng mga... Ako naman ang hahatol sa iyo. Kamatayan! Nanay, bakit? Asunsyon. Basahin ang hatol. Lumapit ang nasa sakdal. Iwa. Iwa. Tayo na. Ang anak ko. Iwa. Ayon sa mga katibayang ipinakita, napatunayan ng hukumang ito na ikaw, William Cruz Jr., kaya hinahatulan ka ng hukumang ito ng parusang kamatayan sa silya elektrika. At ang petsa ng pagpapatupad ng hatol ay itatakda ng hukumang ito. So ordered.
Sige, Judge. Magdasal ka mabuti. Dahil ito na huli mong panalangin. Huwag kang lilimon. Hahatulan na kita. Hahatulan? Bakit? Pwes ka ba? Oo. At ako na rin ang bertugo. Hindi mo ako kilala. Pero nasisiguro ko na kilala mong kapatid ko na si Carlos Pineda Jr. Carlos Pineda? Kung sa bagay, ano nga naman ang pakialam mo sa mga taong hinatulan mo at kinitlan ng buhay? May kasalanan man o wala? Sorry, kaibigan, pero hindi... Huwag mo akong tatawagin kaibigan! Magandang gabi ho, Judge. Nang dahil sa iyo, namatay ang tatay ko. At ang kapatid ko si Kaloy, na walang kinalaman sa pang-hold up. Hinatulong mo pa rin! Kilala ko na. Carlos Pineda Jr. Robbery with homicide. Pero bakit sinasabi mong pinatay ko siya? Una, hindi bitay ang hatol ko sa kanya. Hindi nga bitay! Pero namatay siya sa riot na nasa loob siya ng munti. Kaya para ikaw na rin ang pumatay sa kanya. Pinatay mo siya! Kaya magdasal ka na, Asunsyon! Maaari bang basahin ko ang ilang kataga sa Kapitulo 45? Bahala ka! Kahit na sa versikulo 38 pa! Sige, sabayan tayo. At nagpagunahan tayo sa impyerno. Iputok mo! Bakit hindi mo kayang kalabitin? Nagkakarera ba mga daga sa dibdib mo? Umakyat ba ang kalembang mo sa lalamunan? Baka maging tonsil yan. Makinig kang mabuti. Nang hatulan ko ang kapatid mo, napatunayang nagkasala siya. Wala siya kasalanan! Matibay ang ebidensya laban sa kanya. Hindi totoo yan! Nung gabi nangyaring hold up, na binibintang sa kanya, magkasama kami. Kaya wala siyang kasalanan. Bakit hindi niya sinabi? At ikaw, bakit hindi ka tumistigo? Nagsawalang kibo ka doon sa korte. Nagbistula kang pipi. Hindi niya masabi. Dahil magkasama kami habang ninanakawan namin ng talis sa Santa Cruz. Hindi ko magawang tumistigo. Dahil may record ako. Hindi ka paniniwala ang pag-ex-convict ka. Parang inamin ko na rin yung isa. Balik bilangguan ako. Sabay ba kami magkapatid? Hindi ka ba nakukonsyensya? Nagsakripisyo ang kapatid mo para sa'yo. Pero ikaw, sinakripisyo mo siya para malibre ang iyong sarili. Samantala kung tumistigo ka, maaaring magaan lang ang naging sintensya sa inyo. Hindi habang buhay. Tuloy, naging dahilan ng pagkamatay ng ama at kapatid mo. Kaya huwag mo akong sisihin sa karuwagan mo. Huwag kang tumulad kay Poncio Pilato na naghugas ng kamay para mabaling lang sa iba ang kasalanan. Hukom lang ako o hindi Diyos. Hindi ko alam ang lahat. Binabatay ko ang hatol ko sa nadidinig ko sa loob ng korte. Hindi ako ang humahatol sa tao. Sila ang humahatol sa kanilang sarili. Kung may nagawa silang krimen, mapaparusahan. Kung wala, maabsuelto. Ang batayan naming mga hukom ay ebidensya at batas. Hindi personal na paniniwala o damdamin. Kung ipakukulong pa kita, kawawa naman ang nanay mo. Ikaw na lang ang inaasahan sa buhay. Kaya bilang parusa, 5 abaginong Maria for illegal possession. 10 ama namin for grave threats.
at magbagong buhay ka, absuelto ka na. Itong 45 mo, idodonate ko sa mga pulis. Kulang sa baril ang mga yon. Igoy! Ano? Yata pumanik ka. Tiyempo ka nandyan si Mayor. Ayan. Anita, malapit na kita iregalo Mayor, si Tigoy Laredo, iisa ang kinaiinisan nyo. You have one thing in common. Iisa ang kinaiinisan nyo, si konsumisyon. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa isang sikat na lahi na nag-iisa na ngayon sapagkat halos lipulin na ni Judge Asuncion ang pamilya nito? Oo. Ano ang atin? Gusto niya makisama sa atin. Gusto niya maki-one combine para mawala na yung Judge konsumisyon na yan. Well, huwag kayo mainit, mga bata. Sapagkat meron akong magandang balita na itong isinusumpa natin malapit nang umalis dito sa lalawigan. At kung saan man siya papadparin ng kapalaran, ay walang dudang pasusundan naman natin siya kay kamatayan. Congratulations for your courageous and highly professional handling of the sensational Bitanga Loredo case, culminating in the conviction of Mario Loredo last year and Jaime Bitanga the other day. Judge, ano ang sinasabi? Basahin mo. Congratulations, Judge. Bigat Bakit? Ano sinasabi? Tiniente, sulat galing kay Lieutenant General Fidel B. Ramos. Ano nga raw? Basahin mo. Pambihira ka naman, Congratulations, Judge. Galing. Galing ni Judge. Judge! Commendation to, Congratulations, Judge! Para kayong kontrobersyal. Hindi akong kontrobersyal, Teniente. Ang katarungan ang kontrobersyal. Kaya nga tayo may korte. Kung sa bagay, Alam mo ba, nasa ating batas, ang mga akusadong kriminal ay marong higit na 35 karapatan. Yes. More than 35. Samantala, mga kawawang biktima ay isa lamang ang kanilang karapatan. Ang karapatang mabayaran ang pinsalang natamo nila. Pero kadalasan, nauwi pa ito sa wala. Judge, yun hong mga ibang gamit niyo, pinauna ko na ho dun sa sasakyan. Linda, bakit ka umiiyak? Wala po. Judge, napansin ko kanina pa Maglilipat ba kayo ng opisina? Oo. Na-reassign ako sa Quezon City Regional Trial Court.
Sige po, Judge. Sige po, Judge. Good luck po. Ana. Ingat. Ingat po kayo. Sige po, Judge. Attorney. Sige po, Judge. Julie, magpa-slim ng konti para makapag-bathing suit. Sige po, Judge. O, Teniente. Maraming salamat, ha? Wala po yun, Judge. Linda. Judge, mamimiss namin kayo dito. Hindi namin kayo makakalimutan. Oh, bakit ka umiiyak, Linda? Mag-asawa ka na. Ako ang ninong. Mahirap ang tumatandang dalaga. Hindi raw pupunta sa langit. Judge talaga. Ingat po kayo. Bye. O, Vic, yung warrant of arrest ni Hubert Alfaro na pirmahan ko na. Dali mo na sa warrant section. Oo, Judge. Papakipilipan mo lang ito. Si tatay, nasa opisina niya. Minaw. Good afternoon, ho, ma'am. Oy. Ma'am. Itay? Oh, Ronald. Itay, may bisita kayo. Good afternoon po. Siya nga pala, nanay. Deputy Sheriff ko, Vic Villaforte. Fiscal Asuncion. Kumusta po kayo, ma'am? Judge, tutuloy na po ako. Bakit, nanay? Parang sambakol yung mukha mo, ah. Tay, mukhang mabigat yung kaso mo. Mabigat ba? Sentensya dyan eh. Bitay. Objection. Palagay ko, acquitted. Acquitted, ah? Mhm. Charan! Happy anniversary. Akala ko nakalimutan mo ng ating wedding anniversary. Maaari ba naman yun? Nanay, kahit na Top Gun na ito, hindi pa rin ulianin. Case dismissed.
Sir, ito yung mga baril. Sir! Colonel Aberilla, you're under arrest. On what grounds? For violation of Presidential Decree number 1866 for illegal possession of firearms and ammunitions. Anong gagawin niyo sa asawa ko? Bilang executive judge, pinatawag ko kayo dahil may hinaharap ulit tayo na isang malaking kaso. Tulad ng dati, dadaanin natin ito sa isang raffle. Para malaman natin kung sino sa inyong tatlo ang hahawak nito. Your Honor, sinong akusado? At anong kaso? Colonel Orlando Aberilla is being accused of violating Presidential Decree 1866. That is illegal possession of firearms and ammunitions. Nahuli sa kanya ang 169 high-powered and sophisticated guns. Why don't we start the raffle? Okay. Miss Reyes, do us the honor. Branch number 88, Judge Velasco. Branch number 103, Judge Salazar. And branch 104, Judge Asuncion. Ang hahawak ng kaso, branch number 104, Judge Maximiano Asuncion. Bingo! Criminal case number 3053082, People of the Philippines plaintiff versus Orlando Aberilla accused of violation of Presidential Decree number 1866 of illegal possession of firearms and ammunition. Are the parties ready? Your Honor, beside me is Fiscal Beltran, and I am Fiscal Reposo, both appearing for the Republic of the Philippines. Yes, Your Honor, we're ready. What about for the defense? Attorney Antonio Carbonell, Your Honor, with Attorney Dicta for the accused, and we are ready. All right. Arraign the accused. Colonel? That on or about 27th day of July, 1987 in Quezon City, Philippines, and within the jurisdiction of this honorable court, the above-named accused, without any authority of law, did then and there willfully, unlawfully, and feloniously have in his possession and under his custody and control the following: Sterling Assault Rifle, SMT 9mm, Carbine Caliber 30, Caliber .357 Revolver, Caliber .45 Pistol, Armalite Rifle M16, and several ammunitions and magazines. Guilty or not guilty? Your Honor, we move for the suspension of this arraignment because we question the validity of the information. Colonel, the information, Your Honor, is defective. Fatally defective on the grounds that the facts presented do not constitute an offense. Now, Section 1 of Executive Order 107, which took effect last July 15, 1987, was promulgated by President Corazon C. Aquino to give the holders of loose firearms, ammunition, and explosives
the opportunity to surrender this to the proper authorities without incurring any criminal liability. Is that correct, Panyero? Therefore, Your Honor, we submit that we cannot go to trial. Now, granting na nahulihan ng mga baril ang aking kliyente, ang mga baril bang ito ay ginamit sa pagsagawa ng isang krimen? At higit sa lahat, Your Honor, ang mga baril na yan ay kinumpiska sa loob mismo ng sarili niyang tahanan. That is all, Your Honor. Okay, all right. But in this executive order, Your Honor, did not legalize illegal possession of firearms. Ang sinasabi dito, kung paano isusuko ang mga armas. Now, with the permission of the Honorable Judge, I would like to submit one single issue for the record. Now, ang nasasabing pamamahay na pinagpunan ng mga armas na ito ay hindi, inuulit ko, ay hindi sa pamamahay ni Coronel Orlando Aberilla. Yan lamang, Your Honor, ay isang safe house sapagkat ang tunay na pamamahay ni Coronel Aberilla ay nasa loob ng kamkrame bilang isang military officer. Ngayon, naintindihan mo ba? Order. Your Honor. Please allow me to speak. Proceed. Your Honor, bakit hindi natin puntahan ang bahay? Na kung saan ay nakumpiska nila ang mga armas. Gusto kong patunayan sa hukumang ito na ang bahay na yon ay hindi isang safe house, kung hindi bahay ko. Mga kaibigan, sa sandaling ito ay nakahanda na ang isang improvised courtroom na ipinaset up ni Judge Maximiano Asuncion dito mismo sa tahanan ni Colonel Orlando We are ready, Your Aberilla Honor, sa kasong for this illegal ocular possession of inspection firearms na inihain to laban prove sa once kanya. and for all that this place is the residence and not the safe house of the accused. Are the parties ready? All right. Let's proceed. Sa ilang miyembro ng media at sa mga observers na pumasok na dito sa tahanan ni Colonel Aberilla. Ito isang maganda at malaking tahanan. Ito naman po ang receiving area. Ito ni Colonel Aberilla ang pag-ikot dito sa loob ng tahanan upang ipakita ang kaliitang sulok itong kanyang bahay. Hanggang sa Dining. pumasok ang judge at katunayan hanggang sa master's bedroom. Ito naman po ang kama. At dito kami pinasok ni Colonel Salazar at ng kanyang mga kasama habang kami natutulog. Ito po ang aking den. Your Honor, kagabi po, nang pasukin namin ang bahay na ito, dito po nakita namin na nakatambak sa lugar na ito ang iba't ibang klase mga baril. Yan po, dito po. Nakita namin ang sari-saring klase ng ammunitions. Your Honor. The question is, Your Honor, sa labas ba ng bahay nakuha ang mga ito? Ito ba ay ginamit niya sa pagsagawa ng krimen? That is all, Your Honor. Si Judge Asuncion sa mga paliwanagan. Magandang gabi ho. Bakit? Anong nangyari? Magandang gabi ho. Magandang gabi ho. Magandang gabi naman. Security ho kami ni Judge. Akala ko kung ano na eh. Huwag ho kayong mag-alala. Hello? Hello? Judge Asuncion? Hindi. Si Fiscal Asuncion to. Asawa niya. Pakisabi mo lang kay Judge Asuncion na malapit ka na maging byuda. Nalalapit na ang araw ng pagkatol sa kanya. Huwag na kayong manakot.
Sanay na kami dyan. At kung talagang matapang kayo, punta kayo. Hello? Hello? Anong opinion mo ngayon, Judge? Bitay ba? Magsasalita ba yan? Siyempre hindi. Pero matanong nga kita, kumpadre Max. Ano ba ang magiging desisyon mo sa kasong ito? Masyado makontrobersyal? Masalimuot? Ma-pressure? Hindi ka ba natatakot na punahin ang magiging hatol mo? Hindi naman kaya magalit ang administrasyon ni Cory kung maabsuelto si Abarilla. Baka naman mapagkamalang ang loyalista. O kaya magalit sa'yo ang loyalista dahil sa bigat na magiging hatol mo. Kung ako sa'yo, Padring Max, magsasanay na akong magsuot ng bulletproof vest. Bakit ako matatakot? At bakit naman sila magagalit sa akin? Hindi naman ako ang nagtatanggol. Hindi naman ako ang prosecutor na naglalatag ng mga ebidensya. Ang papel ko ay pakinggan ang mga argumento ng bawat panig. Timbangin ang mga ebidensya. Para sa akin, kayong mga abogado ang dapat na matakot. Kapag natalo ang kasong hawak ninyo. Dahil magagalit ang mga kliyenteng nagbabayad sa inyo. Kayo ang binabayaran, hindi kaming mga huwes. Kaya kung ako sa inyo, magsusuot na ako ng bulletproof vest. Excuse me, Judge. Oh. Sinusundo na ho kayo. Good evening. Iyo. Ay. Good evening. Oh. Ang kaisa-isa kong anak. Ang susunod na hukumbitay. Ronald! Pag nagsinungaling ka! Matutuluyan ka! Hindi, boss! Hindi! Higa! Judge, ligtas na po siya sa panganib. Pero kailangan po siya tumigil dito ng mga ilang araw. O paano, Mrs.? Tutuloy na ho kami. Sige po.
Judge, na-issue na ho ang warrant of arrest para kay Mayor Cruz. At nakatimbre na rin ho siya sa PCINP. Sa labas lang ho ako. Tatay, nagkakatotoo na yata mga panaginip ko. Ginagawa na ng mga kalaban ng banta nila. Ang mabuti pa siguro, tatay, mag-resign ka na lang. Doon na lang tayo sa Mendez. Hindi, nanay. Pakaisipin ng mga kriminal na yon. Natatakot ako sa kanila. Hindi pa ipinaglilihi ang taong katatakutan ko. Bakit? Kasi sabi nila matapang ka. At gustong-gusto mong tinatawag kang hukom bitay. Samantalang bawat hatol mo inilalagay mo sa panganib ang buhay ng anak mo. Pati na rin ako. Hatol ka ng hatol sa mga nasalot ng lipunan na yan. Pilit mong pinararamdam sa kanila na walang katapatang krimen, kundi piitan o bitay. May nadala ba? May nadala ba? Nanay, kapag ako'y nagbitiw sa aking tungkulin, ikaw bilang piskal ay susunod na rin. Titigil na ng pag-aaral ng abogasiya si Ronald. Marami na ring mga hukom ang susunod sa atin. Pag nagkaganon, sino pang liliti sa mga kriminal? Baka sila na maghari at tayo naman ang husgahan. Naintindihan mo ba ako? Sumumpa tayo na pairali natin ang batas. Pangingin babawi ng katarungan. Walang halaga sa akin ang mamatay. Ang batas na ang aking buhay. Hindi ko na ito pwedeng talikuran. Nanay, mangyari na mangyari. Tay. Tay. Anak. Tay. Huwag kayong susuko. Anak, hindi ko naintindihan ang salitang susuko. Ayaw niya magkape? Sarap to. Mayor Cruz! Meron kaming warrant of arrest para sa'yo. Sumuko ka na! Magandang laban to. Mayor, huwag ka na lumaban.
ha? No. Naunawaan naman kita eh. May kumakatok. Tignan ko. Judge. Ah. Tumawag si Captain Berhilio. Nahuli na raw si Mayor Cruz. Kailangan kayo sa Laguna para i-identify nyo si Mayor Cruz. Pupunta tayo. O, tay, teka muna. Hindi ba ngayon ang pagbasa ng desisyon mo kay Everilla? Mayroon pa naman ako mga ilang oras. Babalik ako agad. Bihis lang ako. Tay! Your Honor, mabuti dumating ka. Sana mabigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Dumating ako for proper identification. Na ikaw nga si Mayor Cruz. Ngayon, kahit anong dami ng salapi mo, ay hindi ka na pwede magpiyansa. No bail recommended para sa'yo. Judge, kapag isip-isip ko, ang bigat ng aking kasalanan. Sana'y patawarin mo na sana ako. Ligtas mo ako diyan. Hindi lang sa akin. Pati na sa mga kawawang winalanghiya mo. Ngayon, Mayor, buong mamamayan na ang kalaban mo. People of the Philippines versus Mayor William Cruz. Sila mga biktima. Sila rin ang hahatol sa iyo. Ako ay magiging testigo lang lamang sa iyo. Judge, sa pangalan mo, kaya mo pa ikutin ng batas. Paililigtas mo pa ako. Iligtas mo ako. Hindi ko kayang idiskaril ang timbangan ng katarungan. Ang batas ay batas. Walang hari, walang sinasanto. Judge! 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 Judge, may kuna naman. Ilusob daw ang Malacanang. At sarado raw lahat ang daan, papuntang Maynila. Paano yung promulgation mo? Anong oras na? Bahala na. Sir, pinapatawag na kay headquarters. Kailangan na kayo. Ayun na. Kapitan. Dito sa kudetang nangyayari, saan ka ba kampi? Judge, kung saan po tama at makatwiran.
Sir, ano sa palagay niyo magiging hatol sa inyo ni Judge Asuncion? No comment. Kayo po, attorney. Ano po masasabi niyo? Well, we are confident that today justice will prevail. Si Judge Asuncion, nandyan na ba? Wala pa ho. Go! Go! Hindi ko pwedeng dumaan dito. Bumalik na lang ho kayo. Sino bang in charge dito? Ako. Magandang umaga sa iyo. Ako si Judge Asuncion. Kailangan makarating ako kagad sa Quezon City Regional Trial Court. May promulgation ako ngayong umaga sa isang malaking kaso ko. Hindi ho pwede. Nagkakaputo ka na ho sa Maynila. May kudita na naman. Coup or without coup, the show must go on. Kaya kung maaari, pakialis na itong barikada at mawawala na kami ng oras. Sorry. Sumusunod lamang kami sa nakatataas sa amin. Bumalik na kayo! In time of peace and in time of... Kailangan magpatuloy ang katarungan. Walang pwedeng pumigil sa akin. Kahit anong klaseng bala nakapulupot sa katawan mo. Bilang sundalo, alam mo yan. Sige, tabi niyo yung harang. Si Judge, nandiyan na ba? Papa ko, Colonel eh. Bakit hindi na lang natin postpone ito? Eh, hindi ko ho madesisyonan at wala pa nga ho dito si Judge. Aba, nagkakagulo na. Bakit wala pa si Judge? Baka natakot. Tatago. Saan? Sa ilalim ng palda ng asawa niya. Ikaw talaga. Nagkakaputo ka na, Judge. Judge, delikado itong pinasok niyo. Ano gagawin natin? Magdasal ka na. Jesus, Mario. Abay, nung oras na. Tingnan mo nga, oh. Abay, hindi na ako papayag na mapuspon pa ito. Pascal, baka naman nabayaran. Tumayo ang lahat. Basahin ang hatol. Tumayo ang nasa sakdal. Lumapit po kayo. Sa panahong nasasakupan ng kautosang ipinalabas ng Pangulong Corazon Aquino
bilang 107 at 222. Nagsimula noong ika-24 ng Desyembre 1986 hanggang ika-31 ng Desyembre 1987. Maliban kung ang mga baril at bala ay ginamit sa pagsasagawa ng krimen o di kaya dinala sa labas ng kanyang tahanan, ang pag-iingat sa mga ito ay labag sa batas. Ang taga-usig ay nakaligtaang ipakita sa demanda na ang mga baril na paksa ng usaping ito ay lumabas ng kanyang tahanan o ginamit ang mga ito sa paggawa ng krimen. Dahilan dito, ang demanda ay may kasiraang dahilan sa kawalan ng kaukulang impormasyon at hindi nasabi kung saan nakuha ang mga baril at bala ng nasa sakdal. Ang sakdal ay hindi nagsasaad ng sapat na dahilan ng paglabag sa batas. Dahilan dito, napatunayan ng hukumang ito na ang kahilingan ng nasa sakdal na mapawalang bisa ang sakdal laban sa kanya ay pinagbigyan ng hukumang ito at ang sakdal ay pinawawalang bisa. Case dismissed. Sa kasalukuyan, si Judge Maximiano Asuncion ang tagapagsalita ng Philippine Judges Association na binubuo ng humigit kumulang na 1,000 hukom ng Regional Trial Court sa buong Pilipinas.